Habang tumutunog ang orasan ng 10:45 nen, ang isang karaniwang umaga ay biglang nagiging kaguluhan. Isang malakas na pagsabog ang sumabog sa isang tindahan sa downtown. Sobrang lakas ng puwersa, kaya winasak nito ang halos kalahating blok ng negosyo, nabasag ang mga salamin at nagkalat ang debris sa mga naglalakad sa kalsada. Pero ito pa lang ang simula. Makalipas ang ilang sandali, sumabog naman ang pangalawang pagsabog sa appliance store ni Woody, malapit sa unang pagsabog. Kumalat ang apoy at takot sa buong maliit na bayan. Kaya't lahat, pati na ang National Aeronautics and Space Administration ay naging interesado na malaman ang dahilan ng pagsabog. Ang Hutchinson, Kansas, sa tabi ng Ilog, Arkansas, ay tinatawag na Salt City dahil sa makasaysayang minahan ng asin. Sa populasyon na mahigit 40,000, ang Hutch, tawag ng mga lokal dito, ay umuunlad dahil sa masaganang likas na yaman, kabilang ang matigas na trigo at langis. Ngunit sa likod ng ganda nito, may nakatagong panganib. Ang ika-17 ng Enero ay isang karaniwang araw tulad ng iba. Abala ang mga tao sa kanilang mga pangkaraniwang gawain sa umaga. Walang kakaiba hanggang sa makatanggap ng tawag ang mga bumbero. May naganap na malakas na pagsabog sa sentro ng lungsod. Hindi pa alam ang sanhi. Habang nagmamadali silang pumunta, sinalubong sila ng pagkawasak, apoy, nagkalat na debris, at mga taong nagtatakbuhan para sa kaligtasan. Nagkalat ang mga bubog mula sa nabasag na bintana ng tindahan saan man tumingin. Ang huling naaalala ko ay parang may ugong na parang kulog tapos tumingin ako pataas at bumabagsak na lahat ng mga tile sa kisame. Usok at apoy ang lumalabas sa likod ng tindahan ng dekorasyon. Nagpapadilim sa langit dahil sa makapal na ulap. Mabilis dumating ang mga bumbero. Agad inilagay ang hagdan at binomba ng tubig ang apoy. Sa una, inakala nilang sirang linya ng gas ang sanhi ng sunog, kaya agad nilang pinatay ang supply. Pero patuloy pa ring nagngangalit ang apoy. Napagtanto ng mga emergency personnel na hindi lokal ang pinagmumulan ng gas. At mas nakakabahala, wala silang kontrol dito. Kahit abo na lang ang natira mula sa pinagsabugan, napilitan ng aminin ng mga bumbero ang kanilang pagkatalo. Sa kabutihang palad, kaunti lang ang sugat pero malaki ang pinsala sa mga ari-arian. Pagkatapos, habang lumulubog ang araw, may mas kakaibang nangyari. Sumabog ang mga geyser ng natural na gas at alat tubig sa Hutchinson, ang iba ay umabot ng 30 talampakan taas. Karamihan sa mga ito ay nasa silangang bahagi ng bayan, ilang milya ang layo mula sa unang pagsabog. 2 sa mga geyser na ito ay nagliliyab na ngayon. Nagkakagulo ang mga opisyal ng Panic City sa paghahanap ng mga sagot. Di nagtagal, natuklasan ng mga kontratista na ang pinagmulan ng mapanganib na geyser ay mula sa industrial na nakaraan ng Hutchinson. Noong 1800, natuklasan ng mga naghahanap ng yaman ang malalaking deposito ng asin sa ilalim ng lupa na nagbukas ng daan para sa industriya ng asin sa rehiyon. Gumamit ang mga minero ng solution mining para makuha ang asin sa pamamagitan ng pagbabarena ng malalim na balon. Pagkatapos, nag-inject sila ng tubig sa mga balon para tunawin ang asin. Ang solusyon ng alat na iyon ay pagkatapos pinaakyat pabalik sa ibabaw at pinino. Sa paglawak ng pagmimina, nabuo ang malalaking kuweba sa ilalim ng lupa. Habang lumilipas ang panahon at natigil ang pagmimina, marami sa mga balon ay basta na lang pinabayaan. Simula noon, ang mga lumang anyo ng asin ay naging ilan sa pinakaligtas na imbakan sa bansa. Dito itinatago ng Hollywood ang mga makasaysayang artipakto nito, tulad ng orihinal na mga pelikula ng Star Wars at The Wizard of Oz. Pero bukod sa mga memorabilia, nag-iimbak din sila ng mas mapanganib na bagay, bilyon-bilyong kubiko na talampakan ng natural na gas. Habang abala ang lungsod sa paghahanap ng solusyon sa gas leaks, muling tumama ang sakuna kinabukasan. Sa pagkakataong ito, isang pagsabog ang yumanig sa isang mobile home park sa silangang bahagi ng bayan. Unti-unting pumasok ang walang amoy na gas sa isang trailer at nabilanggo ito sa loob dahil sa insulation na inilagay sa paligid ng bahay. Habang nagluluto, sumiklab ang gas at sumabog na ikinasawi ng matandang mag-asawa. Pagsapit ng gabi, tuluyang nalugmok ang bayan sa krisis. Parang ang mismong lupa ay bumaliktad laban sa Hutchinson, kaya't lahat ay nabalot ng takot, hindi alam kung saan o kailan muling sasabog.
Inilikas ng mga pangkat ng pang-emergency ang halos 200 bahay at 40 negosyo sa mga apektadong lugar. Umalis ang mga residente sa bahay na dala lang ang suot. Hindi alam kung kailan o makakabalik pa. Pero maging ang paglikas ay naging komplikado. Naglikha rin ng mga sinkhole sa buong lugar ang mga pagsabog at itinigil ang operasyon ng tren upang maiwasang magalaw ang gas. Bawat sandali ay parang bombang pwedeng sumabog, lalo na sa mga opisyal na tinutukoy ang pinagmulan ng tagas ng gas. Agad na tinutukan ng mga investigador ang isang lugar na 7 milya hilagang kanluran ng Hutchinson, ang Yagi Storage Field. Binuksan ito noong dekada 80 bilang imbakan ng propane gas sa malalalim at bakal na balon. Nang magsara ito dahil sa mga problemang pinansyal, ang mga balon ay bahagyang tinakpan ng semento para maiwasan ang pagtagas. Pagkatapos, noong unang bahagi ng dekada 90, kinuha ng Kansas Gas Service ang pasilidad. Muling binuksan nila ang mga kuweba at ginawang imbakan ng natural na gas mula sa dating imbakan ng propane. Simula noon, malaki na ang paglago ng pasilidad. Kaya nitong mag-imbak ng natural gas para painitin ang 50,000 bahay sa isang taon. Pero may kaakibat na panganib ang ganitong kasopistikadong operasyon. Noong araw ng sakuna, 15 minuto matapos ang unang pagsabog, napansin ng mga teknisyan sa Yagi ang biglang bagsak ng presyon sa isang imbakan ng balon. Habang sinusuri ang tala ng presyon, natuklasan nilang tumatagas na ang balon sa mababang antas ng hindi bababa sa 3 araw. Noong Enero 14 napansin ng mga teknisyan ang bahagyang pagbaba ng presyon habang pinupuno ang kuweba, ngunit tinuring nila itong normal na issue lang dahil sa paglamig at kondensasyon ng gas. Kaya patuloy silang nagbomba ng mas maraming gas, mga 80 milyong cubic feet sa loob ng susunod na 2 araw. Katumbas yan ng kapasidad ng mga 12 malalaking gas carrier. Isang araw matapos ang mga pagsabog, sinabi ng mga may-ari ang K-Gas sa mga opisyal ng lungsod tungkol sa tagas nang mapagtanto nilang tumugma ito sa oras ng mga pagsabog at sunog sa Hutchinson. Agad nagpadala ang kumpanya ng 100 manggagawa para maghanap ng gas leak sa lungsod. Nag-ikot sila sa mga bahay at kalsada gamit ang handheld at truck-mounted sniffer device para matukoy ang bakas ng gas. Samantala, habang naguhukay sa guho ng basement ng tindahan ni Woody, natagpuan ang isang nakalimutang balon ng Brin. Ang balon na ito ay orihinal na hinukay para sa isang hotel spa upang magbomba ng mainit at mineral-rich na alat tubig na kilala sa mga benepisyong nakagagamot. Habang lumalala ang krisis, tinawag ang Kansas Geological Survey para tumulong sa investigasyon. Agad silang kumuha ng sample ng lupa, nagsagawa ng survey at sinukat ang paglabas ng gas. Layunin nilang matukoy ang pinagmulan ng tagas at maintindihan kung paano nakalayo ang gas. Bumalik sila sa Yagi Storage Field. Gumamit sila ng thermal imaging para makita ang init mula sa tumatagas na gas at ground-penetrating radar para imapa ang nasa ilalim ng lupa. Kilala rin bilang thumper trucks, nagpapadala ang mga vibrating plate ng seismic waves sa lupa na lumilikha ng mga imahe ng mga bato sa ilalim. Tulad ng medikal na ultrasound, tinulungan ng paraan na ito ipakita ang posibleng daanan ng gas. Dahil sa pagkilala sa pagiging komplikado ng sitwasyon, tinawag ang National Aeronautics and Space Administration para tumulong. Gamit ang kakayahan nitong thermal imaging, nagsagawa ang National Aeronautics and Space Administration ng mga aerial survey sa Hutchinson at mga kalapit na lugar. Ipinakita ng mga high-resolution na larawan ang mga hotspot, pati na rin ang mga tagas ng gas na hindi nakikita mula sa lupa. Pero hindi doon tumigil ang National Aeronautics and Space Administration. Gumamit din ito ng radar mula sa eroplano at satellite para subaybayan ang galaw ng lupa at matukoy ang sinkhole. Naglagay sila ng sensor para matukoy ang methane. Ang mga natuklasan ng dalawang ahensya ay parehong nagbibigay liwanag at nakakabahala. Ang gas ay gumagalaw sa ilalim ng lupa sa mga lumang minahan ng asin at mga balon. Ang network ng mga daanang ito papunta sa ibabaw ang dahilan kung bakit napakahirap pigilan ang mga tagas. Ang pinakamainam na solusyon ay ang paggawa ng mga vent well para magkaroon ng kontroladong daanan palabas ang gas. Dahil sa pagmamadali, nag-drill ang mga manggagawa ng sunod-sunod na balon sa mahahalagang bahagi ng tagas ng gas. Pagkatapos, kinontrol nila ang gas sa ibabaw sa pagsunog nito. Mas ligtas ito kaysa hayaang maipon ang gas at malagay sa panganib ng karagdagang pagsabog. Habang umuusad ang investigasyon, naging malinaw kung paano nakatakas ang gas sa simula pa lang.
Nang nakuha ng K-Gas ang pasilidad ng Yagi, kinailangan nilang buksan muli ang mga kuweba at butasin ang mga konkretong takip ng mga balon. Sa prosesong iyon, pinaniniwala ang tumama ang drill bit sa isang piraso ng metal na nagdulot ng pinsala sa casing ng balon S1. Nang suriin ang isang video ng mga kuweba sa loob, inilarawan ito ng isang geological consultant na parang kutsilyo sa kusina na pumuputol ng lata. Umakyat ang pressurized na gas sa mas matataas na geological layer, kumalat sa lahat ng direksyon at sumingaw sa mga abandonadong balon ng Brin. Iyon ang magpapaliwanag sa mga saltwater gas geyser sa paligid ng lungsod. Inabot ng mahigit isang buwan bago natupok ng mga flare ang tinatayang 143 milyong cubic feet ng gas na tumakas mula sa imbakan. Nakontamina ang lupa at tubig sa ilalim ng lupa dahil sa pagsabog at mga kemikal na ginamit sa pag-apula ng apoy na nagdulot ng pangmatagalang panganib sa kalusugan. Ang polusyon mula sa pagsunog ng gas ay naglabas ng methane at usok na nakaapekto sa kalusugan ng mga residente ng ilang linggo. Bilang tugon, muling sinuri ang mga hakbang sa kaligtasan. Ipinatupad din ang regular na pagsusuri ng tubig, lupa at hangin. Para sa mga apektadong residente, nagsisimula pa lang ang kanilang mga laban. Sinira ng unang pagsabog ang 2 negosyo at napinsala ang 26 pa. May ilang malaking kaso ang isinampa laban sa magulang ng KGA One Oak Incorporated at mga subsidiary nito. Nakatanggap ng dolyar, 525 milyon ang mga may-ari ng nasirang negosyo. Pagkatapos dolyar, 5 milyon ang ibinigay sa mga residente bilang danyos sa class action lawsuit. Nagkasundo rin sa multimilyong dolyar na kaso sa labas ng korte ang pamilya ng mag-asawang namatay sa mobile park. Ang kakulangan sa tamang pangangasiwa at pagpapanatili ang naglatag ng daan para sa trahedya. Napansin ng teknisyan ang pagbaba ng presyon bago sumabog pero hindi nila ito sinuri. Ang kapabayaan at pagkukulang ng regulasyon ng kagawaran ng kalusugan at kapaligiran ng Kansas ang nagdulot ng sakuna. Tumugon ang mga mambabatas sa pagtutulak ng mahigpit na regulasyon sa mga underground gas storage facility. Para sa mga residente ng Hutchinson, mahaba at mahirap ang kanilang pagbangon. Hindi na muling itinayo ang mga negosyo sa downtown, isinara ang mobile home park at ipinasara ang Yagi Field. Bago iyon, kinuha muna nila lahat ng natirang gas na nakaimbak doon. Ang mga pagsabog noong 2001 sa Hutchinson ay tuluyang nagbago sa itsura ng bayan na nagpapakita na minsan ang pinakamalalaking banta ay yaong hindi natin nakikita. Panoorin ang susunod na episode kung interesado ka sa video na ito. Paki-like at mag-iwan ng komento kung gusto mong suportahan ang channel.